So good morning guys. Nandito tayo ngayon sa sa may Candaba Viaduct. Ayun o. So i-review natin ngayon yung motor ko guys. Ang mga nakakabit dito. Meron din TDD 4644 auxiliary light. Buksan natin. Kasi ito yung guys Ito yung aking center bag. Ito yung aking panel bag. Komine. Ito naman immortal center bag. Kasi dito nakakabit yung isa pang immortal seat cushion. Bale nilagyan ko siya ng guys, ng cover kasi rubber yun So hindi siya pwedeng ma-expose sa araw. Lalo't hindi siya pwedeng magasgasan kasi inflatable kasi yung guys. Ayun Ito panel bag ko guys, 30 liters to magkabilaan. Bale to, hindi siya waterproof. Bale nilalagyan ko lang siya ng guys, ng cover pag ito. Yan, nilalagyan ko lang siyang cover pag umuulan. Bali tatlo to guys, para sigurado. Ito yung pinaka-customize ko guys na cover nya, waterproof cover, pero tumatagas pa rin kasi ito Kaya ginawa ko, bumili ako na ito, bumili ako nito. Ito ay bagpack. Yung para sa bagpack to, waterproofing. Yan sakto naman siya. Ganyan. Kasi ito yung talaga kasama niya. Yun Kasi alanak mo lang siya ng ganun guys. Okay na, magkabilaan, ganun. Kasi ito yung guys dito ko sinalpak yung yung mga tornilyo. Yan. Hindi dyan. Dulo. Bala nakalagay dyan yung nilagayan ng hook. Tinanggal ko lang. Bali may na modify ko siya. Kung maglalagay pala kayo ng ganitong setup guys, kailangan nyo to center bag. Kasi masyado nang mabigat yung likod niyan. Tapos kasi nga kakargaan nyo rin na marami yan to, kailangan nyo rin magpalit ng shock yung mas matibay na. Sa akin kasi nakalagay na YSS na. Bali 2 taon ko nang ginagamit yan. Bali na overload ko na rin to. Yun ang tagal na ng motor na to. Actually nabuksan na yung makina nyan. Ang ingay na tuloy. Pero ayos pa naman yung biyahe. Kasi ito naman yung yung waterproofing na ng center bag. Meron ako dito extra din, 30 liters din guys. Ayan yung sa bagpack din to, waterproofing. Pag ito lang kasi guys, yung kasama niya, hindi talaga siya waterproof. Ayan masyado siya manipis kumpara dito mas makapal. Kaya ginawa ko, doble na lang. Ganyan Aw! Init! Diba? Doble ko na lang niya para sigurado. Yun yan, ganyan yung itsura niya pag ganyan yung itsura niya pag tagulan. Yun kasi ito pala guys, ito modify ko na rin to. Yung una kong binili yung bracket lang. Tapos ito side
Side mirror, dalawang palit na rin ako. Ito, pinamodify ko na rin to. Pati ito, nagpa-oversize na rin ako dito. Hirap na nga tanggalin ngayon. Yun lang yung ano, distant pad lens niya pag ano, nagpakabit ka ng ganyan. Ito, nabasag to ng ano, mekaniko ng Honda. Kaya ginawa ko, tinabasag ko na lang. Kasi naharangan din kasi dito eh, sa headlight. Yun o. O, diba? Ang lakas na ilaw yan, 50 watts daw yan. Magkabilaan, so 100 watts yan. Yan yung high nya. Ito naman yung low. Yan. Yan. Hindi nakakasilaw. Yung high kasi pwede nang gamitin yung ano eh. Pwede nang gamitin yung ano sa pag-light. Ganun siya kaliwanag. Bali gagawin ko din yan ng review guys. Yun o. Machine bracket. Tapos kung ano ganito ang setup nyo guys, kailanganin nyo din na ano ng magpa-tubeless na kasi mahirap kasi yan pag ano napalatan kayo. Sa akin kasi naka-tubeless na to. Balinis siya din to. Ito seat extra yung ano nakalagay dito sa harap. Yung kasabay niya dito sa likod, 4 na buwan lang, pud-pud na kaagad. Pilot street na yung nakalagay dito sa ano, sa ilalim, sa likod. Tapos nagpapalit na rin ako ano, ng set ng kadena kasi nasira yung ano, yung counter shop ko dun sa Olongapo nun. Parusa. Sobrang bigat naman ano, nadala niya. Yan, i-test drive natin dyan guys. Tara. Ayan guys oh. Mas steady siya ano, tumakbo ngayon. Mas compare ko kung ano, wala siyang mga daladalang mga gamit. Walang center bag, walang panel bag. Kasi pag yung top box lang, umaangat kasi yung guys. Kaya kailangan ko to. Kailangan ko talaga tong center bag. Kailangan nyo maglagay ng center bag para mabalance yung ano, yung motor. At the same time, yung panel bag din, yun yung nagsisilbi din ano, balancer. Kailangan nyo lang pantayin yung laman yan. Shoutout pala kay Trupa. Trupa! Suot ko ngayon yung ano, yung anniversary jersey niya. One Garage Japan. Bali itong setup na to guys, ano, touring adventure setup. Pinang tuturing ko rin kasi to, saka adventure. Minsan sana ito nakarating eh. Bala ko nga iuwi ito na ano, ng Cagayan ulit yan. Mga next week siguro. Yun o. Ganda namang dumaan dito guys. Ganda namang dumaan dito oh. Kita nyo yan. Kung ayaw nyo matraffic guys, doon sa MacArthur Highway, dito na lang kayo dumaan. Kung papunta naman kayo ng Baliwag, Baliwag o kaya Pulilan. Kung kaya gusto nyo lang mag-shortcut, dito maganda dumaan guys. Yan o. Ito natin subukan guys. Ito na ano, mapasok ko na talaga yun guys. Pag wala kasi yung handle bar, tapos na yung pag na. Ano yung pag-break na? Malapad kasi ano, yung dimension lang ako. Pero kaya lapit para dito. Ay ba?
Bali ganito yung tsura niya guys pag nakalagay na lahat. Ito pala guys, nilagyan ko na ng additional bracket, flat bar to. Bali naka-welding siya dito. Yan. Kasi sobrang lapad nito ng plate nung Sekta 47 liters. Tapos dito siya nakalagay. Doon sa footpeg. Yan, dyan nakalagay. May tornilyo yan dyan. Actually, nagamit ko na to guys eh. Binangga to ng sa likod. Binangga ng Raider 150. Talsik to eh. Talsik to ng box. Tapos ito lang yung tama niya. Ang tibay nung sex yan buo pa rin. Yan. Ito yung traveling bag ko guys. Ito yung side bag o kaya side pannier. Ito naman yung center bag. Yan. Dito ko pala nilalagay yung Ayan. Dito ko nilalagay yung helmet dito. Tapos minsan nilalagay ko lang yung ito. Nilalagay ko lang yung padlock. Pag hindi ko kita yung motor, dito ko nilalagay. Yan. Pinapadlock ko siya dyan para hindi mawala yung hindi mawala yung helmet. Kung maglalagay kasi kayo ng guys, ng ganito kalaking box, yan. Ganito kalaking box, yan. Kay Sek. Wala na to eh. Kay Sek kasi ngayon 50 liters yung available na nila. Bali dalawa na yung ganito niya. Dalawa na. Yung ganyan. 50 liters na. Wala na. Phase out na yung 47 liters nila. Mas maganda to kaysa dun sa 45 liters. Kasi yung 45 liters, plain lang siya, di ba? Wala siyang kantong-kantong ganyan. Parang wala siyang mga bracket. Mas matibay ito, kumpara doon. Kaya naglagay ako ng guys, ng side pannier kasi malapad yung malapad yung traveling bag ko. Hindi kasi pwede na mas mataas yung mga karga mo. Mas maganda siya, may steady siya pag dito sa gilid ilalagay para pantay. Papantayin mo lang yung laman. Tapos itong center bag, kailangan karga mo rin to. Kailangan kargahan din yan para mabalance yung yung likod. Kasi pag wala to guys, pag wala tong center bag na to, titikwas yan. Tapos ito pala yung ito yung yung replica ng TDD 4644 to guys. Ayan. Bali dalawa yung LED nito. 50 watts daw yung sabi ng seller. 50 watts kada bumbilya. So possible 100 watts to. 100 watts to. 100 watts din yan. Malakas yung high niyan. Yung yellow kasi kulay dilaw. Tapos yung high niya kulay puti, tapos ang lakas pa. Sobrang lakas. Maaari na yun, papasok na sa category ng paglamp. Yung problema sa sa auxiliary light. Doon kasi sa HPG Memo, hindi sila naglagay ng parameters kung ilang watts ba dapat yung maximum na capacity ng auxiliary light. Tapos wala din nakalagay kung gaano kaliwanag. Kulang pa talaga yung yung parameters ng auxiliary light. Lalo na yung mamahaling mga ganyan sa TDD nyo original. Naka-built-in yun na multifunctional. Tapos ang lalakas talaga ng ilaw nagiging dahilan na rin kasi ng yan ng aksidente sa daan. Actually marami na namatay doon dahil doon sa pagkasilaw. Imagine mo kasi guys, pag nakasalubong mo yung sobrang lakas ng ilaw,
nasa 2 to 5 seconds kang ano, mabubulang. Tapos misoriented ka pa. Talagang mababangga ka nun. Madidisgrasya ka talaga. Kasi hindi mo na makikita yung daan eh. Yun yung nagiging dahilan ng ano, aksidente talaga. Kailangan talaga i-regulate nila yung auxiliary light na yan. Kahit dun sa mga headlamp kasi. Pag LED kasi sa inyo, pag LED, sobrang wide yung wattage doon. Wide din yung range nya. Pag sinabi nilang 50 watts, maaaring mag-range siya ng 100 watts. Depende dun sa ano, backup technology na ginamit sa kanya. Ganun ka ano ang kamistoryoso ang LED bulb. Actually, meron nga yung ano, napanood ko dun sa YouTube saka Facebook. Kaya nang mapungutol na ano, dahon ng nyog at ng mga puno. Yung LED din kasi guys, pwede rin kasi ano yan, i-weaponize. Lalo na yung ano, laser gun. Napakarami kasi ng ano, auxiliary light guys eh. Ang in-approve lang naman ng LTO talaga saka ng SPG yung 6 LED lamp na 6 LED bulb. Yun ang nakalagay dun sa memorandum nila, which is wala namang ganun. May nilabas dati na ano, 6 bulb. 6 bulb ang tawag nila dun, pero ang tawag talaga dun, chips. Yung nakalagay dun guys, ordinary na chips. Kumbaga yung ano, surface mounted. Patulad nun oh. Yan. Yan sa headlight, diba? Yan, surface mounted ang tawag dyan, SMD. Ito naman. Ito, yan na. Diba? Kulay dilaw, saka kulay yelo. Ito naman, nakakabit dito guys. COB yan. Keep on board. Mas malakas to. Tapos mas wide pa yung ano, yung range na. Tapos nilagyan pa nila ng ano no, yung cover na ganito. Magnifying glass, pwede malaga ano yan sa LED bulb. Lalo siya lumakas no, ano, nilagyan ng magnifying glass. Kailangan talaga ayusin na ano ng gobyerno yan. Nung ginawa kasi yun guys, hindi ko alam kung nagkonsulta ba sila sa ano, sa mga ophthalmologist ng DOH. Kasi sila lang kasi nakakaalam nun kung hanggang saan lang ba yung kaya ng mata natin pagdating sa maliliwanag na ilaw. Tapos pagdating naman sa DTI, wala din parameters na ano, ilang wattage ba talaga yung dapat na auxiliary light maximum. Kasi lumabas dati din guys, yung per LED chips nya 5 to 10 watts lang yun. So 6 na chips yun, nasa 60 watts yun. 60 watts kada isang ganito, 60 watts isang ganyan. Bali 6 yun eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 na bilog-bilog. Napakita ko na lang doon saan, ipa-plus na lang natin dito. Ang dami na kasi ano, klase na auxiliary light ngayon na naglabasan. Palibasa, open market yan eh. Kaya hindi pa nare-regulate talaga ng gusto yan. Kaya kung sino yun ang pinakamaganda, pinakamaliwanag, yun yung pinakamabenta. Hindi na pinagbabasehan kung alin ba yung nakasunod dapat sa parameters ng DTI o kaya ng LTO. Wala naman kasi sinabi. Pero delikado din kasi yan guys. Kasi pag i-interpret yan ng ano, ng apprehending officer na pasok yan nasa paglamp, patay ka dyan, tapos nakabukas during daytime. So kaya dire-diretso siya ng ano, nakabukas, ticket yun. Lalo na pag ano, hindi pasok dun sa internet na gamit ng paglamp. Kasi ang gamit lang ng paglamp naman talaga guys, pag ano, malakas yung ulan, low visibility, bababa yung visibility, tapos pag sa bundok naman yung mapag.
Kumbaga, konti lang yung makikita natin ano, liwanag. O yung rays ng ating view. Masyadong maliit. Hindi natin gaano kita yung daan. So ganito pala ako nagpapagas guys. So, tatanggalin ko lang yung dalawang strap magkabilaan. Tapos iangat to. Yan. Yan. Tapos bubuksan na yan. Gas tank. Atay lang natin yan. Full tank pre. XCS. XCS. Full tank. Yan. Wag mo lang kasi no ano guys. No nabiyak na yung makina. Hindi na ako nag-unleaded. 6280. Bali ito yung pinakalock niya guys. Yan. Ito yung may strap ng ano, ng saddle bag. Bubuksan naman siya. Mahirapan lang ako pag ano, mayroong bag dito. Kasi babalik lang yung ano guys, yung strap. Yan. Pagkabilaan. Dali, tagal ko ng ano, gamit dito. Kamini, saddle bag. Napapalitan ko na ito ng ano guys, ng zipper. Yung una-una kasi masisira dyan, itong zipper. Ito. Tagal na kasi, umuuka na siya. Tapos yung ano, yung seat cushion guys, nandito na siya. Tinakpan ko siya kasi ano, rubber yun eh. Pag na-expose kasi na-expose, una yung ano, masisira. Ito naman yung ano, center bag ni Immortal.